Dating Pangulong Rodrigo Duterte humandusay sa sahig sa kanyang kwarto kung saan siya kinulong sa Netherlands. Vice President Sara Duterte umusok sa galit. Muling nanawagan si Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court, ICC, na palayain ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil sa humanitarian considerations. Giit niya na iniulat ng Inquirer, hindi makatao ang patuloy na pagkakakulong nito lalo na't nasa hindi maganda ang kalusugan ng dating Pangulo. Ayon kay Sara, nakatanggap ang kanilang pamilya ng credible information mula sa ospital, na nagsasabing kinailangan sumailalim sa laboratory tests ang ama matapos matagpuang walang malay sa sahig ng kanyang kwarto sa detention facility. The family was not informed of the accident, and no explanation was given. These alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of FPRRD, say ni VP Sara. Dagdag pa niya, even the most basic care for the complaint of an ingrown toenail, easily treatable, cannot be done swiftly. The ICC has persistently ignored the clear need for a 24-hour bedside caregiver. Patuloy niya, the continued detention of former President Duterte under such troubling conditions is not only unjust but inhumane. It amounts to punishment without having been convicted of any crime. Sinabi rin ng Vice-Presidente na wala ng dahilan para manatili pa sa piitan ng ICC sa The Hague, Netherlands ang kanyang ama, lalo't may iniindang karamdaman at hindi na umano banta sa sinuman. Ipinunto pa niya na hindi pinagbantaan ni Duterte ang mga testigo o complainant at wala rin itong balak manungkulan bilang alkalde ng Davao City, kahit siya ang nanalo nitong 2025 midterm elections. There is no other reason for his continued detention, except to make him suffer for the complaint of disgraced former senator, sambit ni Sara, na tumutukoy kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Saad pa niya, the ICC should act now to rectify this gross injustice, and ensure that former President Rodrigo Roa Duterte is afforded the proper care, and ultimately, the humanitarian considerations he rightfully deserves. Bukod dito, muling binatikos ni VP Sara ang isinagawang welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na, aniya, ay ginawa ng walang pahintulot ng kanilang pamilya. Ayon sa Vice-Presidente, ang naturang welfare check ay nothing less than an abuse of power against a vulnerable individual. To deprive an elderly man, abducted, denied his rights under Philippine law, and subjected to surveillance disguised as welfare checks, of basic dignity and proper care is not justice. This is cruelty, wika niya. Magugunitang nauna nang sinabi ni VP Sara na sina Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang administrasyon, at ang ICC ang naglalagay sa panganib sa buhay ni dating Pangulong Duterte matapos ang naturang welfare check. Samantala, depensa naman ng Department of Foreign Affairs o DFA, ang isinagawang welfare check ay bahagi ng tungkulin nito sa ilalim ng Vienna Convention on Consular Relations, at mga umiiral na batas ng Pilipinas para pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa. This is a duty of all Philippine Foreign Service posts and is no different from what the DFA does for other Filipino citizens who are in detention abroad, lahad ng DFA. Si Duterte ay nasa kustodiya ngayon ng ICC at nahaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon.